So, ina-advise po natin na kapag tayo ay nakakaramdam ng mga problemang psychological ay dapat po nating i-prioritize, tayo po ay magbigay ng panahon para konsultahin ang mga tao na maaaring makatulong sa atin na may kinalaman sa ating mental at emotional na kalusugan. Marahil po ay maitatanong ninyo bakit po natin kinakailangang magkaroon ng sapat na impormasyon para mapag-usapan natin ang kahalagahan ng mental at emotional na kalusugan ng tao. Ang salita pong kalusugan ay nagmula po sa salitang hal. Ano po ang ibig pong sabihin niyan ay yung health ng tao ay kailangan daw po in totality. Hindi po natin masasabi na totoong malusog ang pangangatawan, ang kalusugan ng tao kung ang katawang pisikal lamang niya ang malusog. Subalit yung quality ng kalusugan ng kanyang damdamin at pag-iisip ay wala po sa kapanatagan. Kaya po mithiin ng tao sa kanyang buhay na mapanatili niya yung kapanatagan, katahimikan ng kanyang pag-iisip. Yung kanyang nararamdaman ay hindi nakakabigay sa kanya o nakapagdudulot sa kanya ng psychological distress. Okay? Ano po ba ang ibig sabihin na ang isang tao ay nasa kalagayan ng psychological distress? Isa po sa ating mga pagpapaliwanag para masabi natin na ang tao ay nasa kalagayan ng psychological distress, masasabi po natin na maladaptive na yung kanyang psychological at social na paggana bilang isang tao. Ano po ang ibig sabihin na maladaptive na po yung behavior ng isang tao? Malalaman po natin yan kung siya ay maladaptive sa kanyang sarili, maladaptive to oneself, at maladaptive sa pakikitungo niya sa kapwa-tao. Ibig sabihin po ng maladaptive yung kanyang pag-iral o paggana bilang isang tao, yung mga pang-araw-araw na routinary na mga activities na kanyang gagawin ay hindi na po niya nagagawa. Yung paliligo, yung pag-aalaga sa sarili, mahalaga po yan na nagagawa ng tao yan araw-araw. Pagsisipilyo, paglilinis ng sariling katawan, yan po ay isang pinakamahalagang indikative na ang tao ay hindi na gumagana ng maayos kung yung mga pansarili lamang niyang mga pangangailangang dapat gawin ay hindi na niya nasasagawa ng mabuti. So in other words po, yung pakikisalamuha niya sa kanyang kapwa-tao ay indicative din po yan na isang bahagi ng kanyang
buhay ang naaapektuhan. Ibig sabihin po nun ay hindi na po siya nakikibagay, hindi na po siya nakikihalubilo, hindi na po siya sama ng maayos sa ibang tao. Maaaring siya ay lumalayo o maaari naman na yung behavior niya ay pwede nating sabihin na hostile or aggressive, na nagpo-produce ng di pagkakaunawaan, maging ito man ay sa loob ng bahay o sa pamilya o sa loob ng trabaho. So, paano po natin malalaman kung ang ating kalagayang pag-iisip ay kinakailangan na nating kumonsulta sa mga mental health professional? Pagka po yung ating kalagayan hindi na po tayo napagkakatulog ng maayos, sapagkat ang pagtulog po ay isa sa pinakamahalagang pamamaraan ng pamamahinga ng ating katawan. Hindi lang ng ating katawan, kung hindi pamamahinga ng ating kaluluwa, ng ating kaisipan, ng ating damdamin. So ang hindi po pagtulog ay maaaring magresulta ng napakaraming karamdaman, pisikal man, emosyonal man at mental na kalagayan. Kaya po kapagka nahantong na tayo dito sa kalagayan na hindi tayo mapagkatulog, pangalawa yung ating nararamdaman, yung ating kawalan ng gana sa buhay, no? Na gawin yung mga bagay na makapagpapasaya sa atin, yung mga bagay na nagmo-motivate sa atin, wala na yun. Hindi na natin ginagawa yun kasi wala na nga tayong gana sa ating buhay. So, mapapansin natin ang ating mga kasamahan sa bahay na nakakaranas ng ganong kalagayan. So, pagka nakikita natin wala na siyang, lagi siyang emotionally disturbed at yung kanyang kaisipan ay mentally stressed, no, laging irritable, laging nagagalit, no? O mapapansin naman natin na yung kanyang quality ng pakikipag-ugnayan sa kapwa-tao ay either na siya ay lumalayo na o talagang dumidistansya na at lumilikha na siya ng sarili niyang mundo, parang ayaw na niyang makipag-usap sa tao, yan po ay isang kalagayan na sa palagay natin ay kailangan ng tulong ng mga psychiatrist, mga psychologists, para matulungan natin yung kalagayan ng isang tao na psychologically in distress. Yung kalagayan po na yan nakapananatili sa kanya ng napakatagal na panahon, hindi lang po 1 linggo, 2 linggo, mahigit pong 1 buwan. So technically speaking po, may mga criteria doon na sinasabi na dapat ma-satisfy, kung normal pa ba yung nararamdaman, yung normal po na paggalaw, pag-iisip at nararamdaman ng isang tao ay normal pa po ba. So ang mga professional po ay mayroong mga criteria para masabi nila na yung isang kalagayan ay malala na o kailangan talagang ng psychological intervention o kailangan ng bigyan ng
ng medication sa pamamagitan ng tulong ng mga espesyalista tulad po ng mga psychiatrist. So, pagka katulad din po ng karamdaman na nararanasan ng pisikal na katawan ng tao, pagka may naramdaman po tayong pananakit sa kalooban o yung mga palagay natin sumasakit yung doon sa kalooban ng ating tiyan, tayo ay magpapatingin sa isang espesyalista na nakakaalam kung papaano ang gagawin, kung paano tayo tutulungan. Kung hindi po tayo magpapatingin, yung atin pong kalagayan, nararamdaman natin, yung iniisip natin, yung palagi at paulit-ulit na kalagayan na emosyon na umiiral, nakapamamayani sa atin. Lagi tayong galit tayong frustrated, lagi tayong stress, lagi tayong malungkot o nasa kalagayan ng masidhing kalungkutan, ay yung kawalan natin ng gana na gawin yung mga bagay para masabi natin, makita natin na ako pa ay talagang may pagpapahalaga sa aking buhay, hindi lamang sa buhay mo, kung hindi pagpapahalaga sa mga taong mahal mo sa buhay. So, yun po yung isang kalagayan na atin pong dapat bigyang pansin. Kung sa palagay natin na tayo po ay nakakaramdam ng isang problemang psychological, huwag po tayong magdalawang isip na magpatingin sa mga espesyalista, mga psychiatrist, psychologist, upang kanilang matulungan kayo sa inyong mga nararamdamang problema. So, ito po ay for educational purposes lamang, para mabigyan kayo ng impormasyon kung kailan po tayo kinakailangang magpakonsulta na sa isang psychiatrist or psychologist. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.